Sabi ng mga nangangarap, pag one-on-one daw ang laban ni Vice President Sara Duterte at ni Mama Lenlen, malaki ang chance ni Mama Lenlen. Ha? Kasi statistically, tie daw sila sa survey. Wow! Mangarap ka! Mangarap ka! Saan naman ang galing yun? Vice President na laban. Marcos versus Leni. Talo si Marcos. Presidential race. Marcos versus Leni. Talo si Leni. Ano yung pagkakaiba? Wala yung Duterte doon sa una. Di ba? Yung pangalawa may Duterte na, kaya nanalo si Marcos. Ngayon, iniisip nila, pag pinagsama si Marcos at si Leni, mananalo si Leni. Mga ulol, yung mga bumoto kay Marcos, galing yun kay Sara. Ayaw nyo maniwala? Tingnan natin. Kung manalo yung Mama Lenlen ninyo. Si Tulfo nga nangangarap bumibira na rin kay Vice President. Ulol. Rapi Tulfo. Mangarap ka. Alam na ng taong bayan yung utot ninyo. Pipili daw si Marcos ng isang kandidato na magpapatuloy ng kanyang programa laban sa korupsyon. Paniniwala ba kayo niyan? Maghahanap yan ng kandidato na hindi siya kakasuhan sa korupsyon na nangyari sa kanyang administrasyon. Niloloko mo lang kami, sir Diba? Klarong-klaro naman, sir. Asan na si Olaybar? Asan na si Bersamin? Asan na si Pangandaman? Bakit mo inapprove yung 2025 national budget? Bakit mo pinalipat yung PhilHealth Fund at saka yung PDIC Fund? Klaradong-klarado yun, sir. Tapos, maghahanap ka ng kandidato na papalit sa'yo? Papalit sa'yo maging pangulo na magpapatuloy sa corruption mo? Huwag nyo na kami lokohin, Nabudol na kami minsan, palagi mo pa kami binubudol. Tama na. Sobra na. Sara naman. Unti-unti nang lumiliwanag. Di ba? Kung bakit kayo galit kay Vice President Sara Duterte. Kasi ang ginawa ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential fund, inilapit niya ang gobyerno sa mga tao. Di ba? Pinambili niya ng gamot, pinambili niya ng mga kagamitan sa mga komunidad para hindi ma-recruit ng mga NPA. And at the same time, malaman ng mga taong ito na may gobyerno na tumitingin sa kanila. Di ba? Ano ba ang basic na recruitment na ginagawa ng NPA? Yung kahirapan, yung walang pakialam ang gobyerno. Pag nakialam ang gobyerno, nagbigay ito ng suporta, makaka-recruit pa ba? Hindi na, di ba? Kaya galit na galit yung mga nasa legal front, yung mga progresibong grupo. Bakit? Dahil nawawalan sila ng suporta sa masa doon sa mga komunidad na target nilang gawing kampon. Yan. Pangalawa, galit naman itong mga politiko dahil lalong bumabango ang vice presidente.
Bakit? Kasi todo niyang ibinibigay yung suporta na kanyang nakuha sa gobyerno. Hindi niya binubulsa. Kitang-kita na pinambili ng mga gamit para sa mga komunidad na nangangailangan ang pera ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Nakakainis yun dahil hindi makapagre-recruit. Pangalawa, bumabango lalo ang Vice Presidente. Kaya anong gagawin? Tanggalin. Tapos, kasuhan. Tapos, i-impeach. Bakit? Kasi nga, hindi nila kaya yung strategy ng isang Sara Duterte paano pahupain yung pagre-recruit ng mga teroristang NPA sa mga komunidad natin. Di ba? Inggit. Nainggit ang mga hinayupak, kaya ganyan. Kaya ako, buo ang tiwala ko. Si Sara Duterte lang ang makakapagpaayos sa bayan natin. Ang BJMP warden, dapat po imbestigahan nyo yung jail guard nyo na pinagbuhatan ng kamay si former Congressman Mike Defensor habang nasa custody niya. Abay, hindi ho yan excusable. That's not excusable. Ground po yan for dismissal. Sa violence, harm against a person detained or deprived of liberty. Meron pa nga tayong mga United Nations Convention yan eh. Maliban na po sa admin case dyan na aside from the BJMP rules, meron pa sa Civil Service Commission na mga rules sa administrative complaints. Pwede rin po yung criminal case. Kaya dapat po warden sa BJMP dyan sa Payatas Rizal, please investigate this jail guard who laid a hand and not only with the intent to harm but with the full intent to humiliate a former congressman of this republic under his custody. We demand an investigation, warden. I visit your detention facility. I visit it almost every week. And if that's the kind of jail guards you have, then not only the persons with deprived of liberty are at risk, also their families are also at risk.